sin, but I have chosen. Okay? So sinasabi ng Calvinist, hindi ikaw ang pumili kay Jesus. Hindi mo sinabi, tinatanggap kita bilang tagapagligtas sa Panginoon. Kaya ka naligtas. Kaya mo sinabi yun, bago mo sinabi yun, pinili ka na ng Panginoon. Okay po? Ignore, okay. John 6:37. All that the Father gives me, He comes to me. So, maliwanag, ibigay sa akin ng Ama, hindi lalapit sa akin. So, sa Calvinist, tayong lahat, di ba, para naman natin, buti na lamang po, ako po ay nakaranas ng mabigat na pagsubok, ako po ay nagkasakit, ako po ay nagkaputa, ako po ay nagdisgrasya, kung hindi po makilala pa. At paano po ay tama? Sa Calvinist, lahat yan, galing ng Panginoon para ikaw ay lumapit sa kanyang anak. Sa amin yan, hindi po. Bahagi ng pagkapasya mo, kahit na kilala natin ang nagkakabalik-baliktad na sa mga disgrasya, hindi pa rin tumatanggap yun. Diba? Hindi naman ang point. Kung inaantay mo na kaya ka naligtas kasi disgrasya ka, marami naman disgrasya na hanggang ngayon, hindi pa rin tumatanggap. Acts 14:38, as many as were ordained to eternal life, believed. So, those who believe were already ordained to eternal life. Na-confirm na. So, ako ngayon, 44 years old. Bago pa ako pinanganak sa 1964. Before that year, pinadestin na ako ng Panginoon. Kaya may panganak ako, kahit sa anong kalokohan ang gawin ko, dumating yung July 17, 1983, na born again ako. Sabi ng Calvinist. So, yun yun. Paano siya? Ayaw ko sa kanya. Basta ako, baka siya 2010 pa. Baka ganito pa. So, hindi nga ako mabigat. Hindi mo pwedeng sabihin, paano siya? Siguro, kaya sabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, paano siya? Si Juan. Sabi ni Jesus, kung ano gawin sa kanya, ano sa'yo? Ikaw, sumunod ka sa akin. So, ang pinatutukulan nila ay yung kapangyarihan ng Diyos, the sovereignty of God, the pleasure of God, not on any merit in the one elected. So, when one is saved, God predestined him to be saved. He was elected to be saved. Second, election is effective. Let me catch this. Even pagpili ka, gaya ko, pinanganak ako 1964. Pinili ako ng Diyos before that time, according to the Calvinist. Kaya, pati yung 83, from 64 to 83, 19 years. Okay? Marami nang nangyari in 19 years. Pero dumating yung tatlong panahon sa akin, ay panganak ako yun. Yan ang sabi nila. Effective daw ako. Ngayon, pag hindi na ako mabackside, bakit po? Kasi, pag ako nanlamig, ang tawag nila doon yung temporary backsliding. Part of your witness, kahinaan. Pero makapangyayari daw ang Diyos, bago ako mamatay, siya naligtas din ako. So, medyo pag na kamatay, may nagigit, meron pa ng konti. Baka magigit ka pa. Dati lang. Kaya iba umahapon parang pag tumatos na, binubulungan natin, ang sabi natin, nakakarinig pa. Sana na. Sana na, nakakarinig pa. Pangatlo, election is from eternity, not a decision made at some point in time when individual is already existent. So, maliwanag. Hindi pag pinanganak pa lang. Hindi yung 1983 ako pinili ako before 1964. Okay? Hindi nung panahon na nag-order ka, bago mo ba tinanggap si Jesus, pinili ka na ng Panginoon. Ganun ka-effective yung kanilang pagpili. Immutable God does not change His mind. Election is from all eternity and by God's infinite grace. Pag pinili ka ng Diyos, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi ka niya papayagan mapunta sa impyerno. Hahawakan ka niya. Dito consistent with John chapter 10. Pakasulat niyo po, John 10, 27 to 30. Tapos sa bahay mo basahin habang nananangailan para matipid sa ulam. Madalas may bata kayo sa sumo eh. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one, for the second time, can snatch them out of my Father's hand. No one.
Gumamit po yung writer ng double negative, meaning assurance. Nothing can snatch them. Parang wala talaga, it will never happen. Kaya nag-ibay po ang paniniwala nila on top of every discharge that they have. Talagang ang isang tao pag nakaligtas na, mag-against niya ito sa mga panahon. Now, when it comes to free will, sabi ng mga amin yan, kung ganyan ang Diyos na inyong sinasamba, hindi tinanggal ng Diyos sa mga tao yung kakayanang mamili. Hindi siya pwedeng mabigyan ko yun kasi ang isa na pinagmamalaki natin sa Panginoon ay yung kakayanang mamili at karapatan gawin ito. Kapag ganito daw, sabi ng mga amin, tinanggal na ng kadis sa tao yung karapatan mamili. Wala na siya kakayanang mag-backside. Kaya malungkot si Iba tayo, hindi na ako makakapag-backside. Yung isa doon may awit na gusto kong bumahit, pero hindi ko magawa. Kasi naman, gusto kong mag-backside, kaya lang hindi na pwede. Kasi parang ang gagawin sa'yo, kahit na doon yung buhay mo, hindi ka maging tapat, pagdating sa dulo talaga, pupunin ka doon ng Panginoon. Ganun ka iba. Hindi na yung nasabi. So, meron pa yung freedom, only still is removed. That was the argument with economists. Meron pang kalayaan, kaya lang yung kapagili ng kasalanan ang tinanggal. The result is the ability to exercise freedom properly. Parang tinanggal daw yung kasalanan, kaya ikaw, meron pa rin kalayaan, pero hindi mo nagagawin. Ang ginamit ni Erickson, just to fuse yung dalawa, ang ginamit ni Erickson ay yung salitang can and will not. They can probably commit sin, but they will choose not. Can and will not. Okay. Si Ray Whitner, dun kay Erickson din, sabi niya, ang mga tao daw ay parang ibon na may balimpakpak. Malalang lumipat, pero hindi niya kaya. Tayo din daw ganun. Tayo patay sa kasalanan, gusto mo bang bigyan anong purpose hindi mo magawa? How can you hate sin that you enjoy so much? How can you love God that you hate much? So yun ang argument ni Peter. Sabi niya, hindi mangyayari. Walang kakayanan, yung total definition. Walang kakayanan ang tao. Gustuhin man niya na lumapit sa Diyos, hindi niya pwedeng gawin. Wala siyang kakayanan. Ibon na bali ang pakpak. Then, comes the argument of the Armenian. Sabi niya doon, paano daw yung mga warning sa Matthew 24? Sabi na yung warning sa niya. Bakit daw binigay pa yung warning kung hindi naman pala mawawala yung kasalanan, bakit hindi natin yan pa? Sabi ng kagaya kanina, sabi ni Joshua, what if you disobey? If you worship other gods, then all the curses will come from you. O bakit mo gagawin mo, hindi mo pala itutuloy? Sa Old Testament, tinuloy ba ng Diyos lahat ng banta niya? Tinuloy po, hindi. Tinuloy. Yung Ninive, ba yung Ninive? Pupuntahan ni Jonah, tinakbuhan ni Jonah eh. Kaya si Jonah kinain ng balyena. Tapos, bumalik si Jonah, sabi ni Jonah, kaya ka naman ayaw mag-aaral dyan, pag sinabi ko isipin sila, okay? Mabawin mo yung sumpa, eh, makawa naman ako. Eh, wala siya magawa. Nangaral din siya. Pagkapangaral ni Jonah, nawala yung sumpa. Hindi tinuloy ng Diyos. Kaya lang, hindi tinuloy ng Ninive yung pagbabago niya, kaya pinalitan ng vision ng Panginoon. The warning has been fulfilled. Ginawa ulit. Sa Judges, pag binasa ng Judges, 40 years, susumpay ng Israel, magsisisi. Lilitaw ang isang tagapagligtas. Iligtas sila ulit. Mamumuhay sila para na 15 years. Magwawalang yan na naman sila pag that matter, susumpay na naman sila ng Diyos. Sila naman tagapagligtas, iligtas sila, they will live peacefully para na 20 years. Tapos gano'n naman. So yun po yung relationship. So bakit daw may warning pa? Sabi nga mga Calvinists, parang ganito lang yan. Yung anak natin, ayaw natin makalabas sa kalsada, okay? Pwede natin gawin yung dalawang bagay. Yung napakulong na yung bahay mo. Pag pinakulong na yung bahay mo, yung anak mo, hindi na makakatakbo sa kalsada. Hindi na yan makatagasan. Kaya lang, natanggal sa kanya yung freedom na magpatagasa. Alam yun? So wala, gusto niya eh. Ibang magulang, yung father wife, sabi niya, anak, alam mo, pag tumawid ka sa kalsada at